Alright, balik po tayo mga kapuso. Oras natin, 8:32 in the morning. Good morning doon sa aking kapatid dyan sa Bulacan. Nanonood ngayon si JR De La Cruz, kay Glenda Torres. Good morning po, babati po dyan sa Puerto si Gaygay Ibanez, Ivy Nolan, Ikang Juday, Red Ibanez at kay Glenn Taroy from Glenda Torres ng Davao. Alright, nasa kabilang linya na natin si Attorney Renz Arwin Tagle. Pabatiin muna natin. Attorney Renz Arwin Tagle, sir. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa inyo, Super Rod, no? At magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig. Opo, ikukwento ko na lamang po yung pinag-usapan namin nung caller kanina kasi pagsasabihin ko sa anak kayo para marinig nyo, kaya lang pareho kayong group, kaya ikukwento ko na lang muna. Ganda po, yung kwento ni Marites, nakausap natin kanina sa linya, yung tatay niya, may kausap, ginawang caretaker ng isang pamilya. Kaso, namatay na eh. Pareho, namatay na. Nakapagtanim po sila ng mga puno ng nyog, puno ng saging. Ngayon, pinapaalis na sila nung mga anak nung tatay na may-ari po ng lupa. Eh, sabi nila parang unfair naman daw dahil may usapan sila nung dalawang tatay. Maganda naman yung kalang usapan. Tapos nga, basta na lang papaalisin ng mga anak. May karapatan daw po ba sila? Although, willing naman sila umalis kasi hindi nga yung kanilang lupa. Ang tinatanong nila, meron daw ba silang karapatan na doon po sa mga itinanim nilang puno ng nyog, puno ng saging, pwede daw po bang pabayaran yun doon sa mga anak bago sila umalis sa Attorney Renz? Yung usapan nila, Super Rod, no? Walang kasulatan ba? Wala pong kasulatan. Usapan lang. Kasi hindi naman din daw iba. Oo. Well, kung ganyan kasi, Super Rod, no? Ang pagbabasihan ko lang talaga yung sinasabi nila sa sakali. Ngayon, kung magkaroon talaga ng usapan ang kanilang tatay, syempre magiging caretaker yung tatay nila doon sa sa kausap ng tatay. Katulad din nung nasabi ko na nung nakaraan nating interview, pag ganyan, ang karapatan talaga ng caretaker dahil siya naman ay nangangalaga ng lupa ay yung improvements ng lupa. Ito bang ating nagtatanong is nako-compensate or magkano yung compensation ng nung tatay niya doon? Wala daw pong tinatanggap bilang caretaker po nung lupain. Wala naman daw pong tinatanggap. Doon lamang po sila pinatira, hinayaang makatira at makapagtanim nga po ng mga puno na kanilang pinapakinabangan na attorney. Kung ganyan ho, ibig sabihin, sila ay builder in good faith. Ang kanilang entitlements, pag builder in good faith sila, is yung mga improvements ng lupa na ginastusan nila. So, kasama dyan yung improvements ng lupa, nakasama yung bahay, pwede yung mga tanim, yung mga pagmumuhon, yung mga fences. Kung ano yung mga tinayo nila doon sa lupa, pwede lang i-claim yan bilang builder in good faith doon sa may-ari ng lupa. Ibig sabihin, ng builder in good faith, nagtayo sila ng bahay nang may consent yung may-ari. Or nagtanim sila, may consent po yung may-ari ng lupa, pinayagan sila. Yes po, Super Rod. No? Kasi normally sa ganyan, ang nag-govern talaga ng relationship ng caretaker at ng landlord is yung kontrata. Pero since wala tayong kontrata, ang pagbabasihan natin ngayon yung batas. Kasi since nakalagay sa batas, since nakalagay sa batas na pag ang builder in good faith ay pinapaalis na doon sa kanyang tinitirahan, pwede niyang i-claim yung mga improvements na ginawa niya doon sa lupa. Ayun, no. Kasi alam niyo naman po sa mga probinsya, di ba? Pagka ganyan mga sitwasyon, talagang usap-usapan lang yan. Wala naman pong mga kontrata na pinag-uusapan na papipirma, na papanotaryo pa sa abogado, di po ba, attorney? Opo, totoo po yan. Actually, kahit sa mga kliyente ko rin na nasa probinsya, talagang, ang tawag dyan na tiwala na lang talaga ang pagbabasihan nila. Oo. So, paano po yung gagawin nila? Sisingilin lamang po nila doon sa mga anak na may-ari ng lupa, attorney? Opo, actually, ang gawin nila ngayon is, ipa-evaluate kung magkano yung ginastos nila doon sa lupa, yung mga improvements, tapos yun ang pwede nilang isingil doon sa mga anak na may-ari ng lupa. Ayun, oo.
Pwede bang harapan na lang muna sa barangay ito, magkaroon ng amicable settlement, di ba? Para nang sa ganun, hindi na umabot sa korte yung ganito mga usapin. Opo, pwede po yan actually. Ang mangyayari po kasi dyan, pagkatapos na ipa-evaluate yung lupa, mas maganda kung antayin nila na sila ang ipabarangay ng may-ari ng lupa para at least meron silang maiihain doon. Kasi sila naman yung nakaposisyon sa lupa eh. So ibig sabihin, nasa kanila yung advantage. Oo. So hindi na po kailangan dito yung kontrata para sabihing hold a builder in good faith sila. Ano pa? Hindi na kailangan pa yung kontrata. Ano po ito? It's their words against their words para kung pag-uusapan yung pong yung pong pagiging honest do sa pagpapatira sa kanila do sa po sa naturang lupa, attorney? Opo, actually, ang mahirap kasi dyan, Superod, no? Ang nag-usap kasi, yung tatay nung may-ari yung tatay nung landlord at yung tatay nila. So talagang mangyayari dyan is, word against word, kumbaga. Ngayon, patibayan na lang tayo ng ebidensya kung sino yung nagsasabi ng totoo. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, Superod, no? Ang aking advice ay base lang sa sinabi nila. So, hindi natin masabi kung ano yung ibabalik sa atin ng kabila. Oo. So ano po yung matibay na ebidensya? Wala na, hindi naman makapagsasalita yung dalawang tatay eh. So ano po yung matibay na ebidensya na po pwede po para sabing talagang nagkaroon po ng pag-uusap yung dalawang tatay at pagpayag po na makatira yung pong pamilya nung binabanggit natin, attorney? Kung may mga text messages yung mga anak doon sa anak din naman ng landlord, yun sana maganda may ebidensya natin. Basta meron lang nagsasabi na na pinayagan na sila ay tumira dyan bilang caretaker. Kahit mga witnesses sana na may alam talaga dun sa transaction ng tatay ng landlord tsaka tatay ng caretaker. Yung tagal po ng pagiging caretaker doon po sa lupa kasi halos 30 years daw na hindi naman sila pinapaalis nung tatay, nung may-ari ngayon. Yung po ba'y pwedeng maging basihan na siyempre kung ayaw talaga ng tatay dito, di papalisin nung pa yun. Pero wala pong ganun Nanatili sila for 30 years na naandun yung bahay nila at yung mga tanim nila. Pwede bang masabing ebidensya yun na talagang pumayag yung tatay nung kabila na sila itumira dyan at maging caretaker? Pwede naman gawin yung ebidensya, Superod, no? Kaso nga lang sa aking experience, ang ganyang klaseng ebidensya ay mahina sa korte. Kasi ang sasabihin lang ng kabila dyan, tinotolerate lang ang pagstay ng landlord yung landlord yung mga caretaker, kumbaga. So ibig sabihin parang hinahayaan lang, pero hindi ibig sabihin nun may consent na talaga sila na doon na yung magtayo ng mga improvements at ng mga tanim. Pero ang malamang na sasabihin nila tinotolerate lang nila ang pag-stay doon sa lupa. So kung sakali pong ipilit ng mga anak na palsin po sila, pwede yung pong mga itong pamilya na ni Marites yung pong maghain ito, magdala sa barangay para doon sa barangay mapag-usapan? Pwede naman na sila rin ang maghain yan. Pero ako actually pero ang pananaw ko diyan bilang sila ang nakaposisyon sa lupa, antayin nila na sila ang idemanda sa barangay. Upang sa ganon, at least makukuha nila yung full benefit nila doon sa lupa na tinatayuan ng mga improvements nila. Ayun. So ibig sabihin, hanggat wala namang pagkilos yung kabila, walang reklamo sa barangay, manatili na lang sila muna doon. Opo, yun po, Superod, no? Tsaka karapatan din nila yan bilang builder in good faith dahil meron silang tinatawag natin sa batas na right of retention. Sabihin nun, pwede nilang i-retain yung lupa habang hindi pa sila nababayaran. Ayun, kung sila builder in good faith. So, yung builder in bad faith naman, ito yung basta na pumasok doon sa lupa at nagtayo ng kung ano ng struktura. Opo, ang builder in bad faith kasi yan yung mga tao na pumasok sa lupa ng walang consent ng may-ari, tapos kahit alam nila na hindi nila yung lupa, tapos nagtanim sila doon ng mga halaman, ng mga pananim at gumawa ng mga improvements. Sa ganung klaseng sitwasyon, Superod, no, pag builder in bad faith ka, pwede yung gibain ng may-ari.
Oo, Oo. basta mapatunayan lang na alam mo nung time na na gumagawa ka ng mga improvement sa lupa na hindi mo yan pagmamayari. Pwede yung pag-iba ng may-ari ng lupa, pati alisin yung mga pananim din. Alright, sige po. Attorney, maraming salamat po. Hanggang sa muli, ha. Doon po sa mga humihingi sa atin ng legal advice, sana mapagbigyan natin, attorney, ano po? Opo, yun po ang ating sinumpaan na profession, at saka kung meron din po kayong mga katanungan, pwede nyo kaming puntahan sa second floor Midelia Building sa may San Pedro, sa may Pineda Street, Barangay San Pedro. Okay, sige po, attorney Renz Arwin Tagle, maraming salamat po sa inyo, ha. Maraming salamat po, Super Rod, at maraming salamat din sa ating mga tagapakinig.